you think malaking impact din ito, yung the way she handled this hearing, tsaka yung mga binanggit niya ni Hanelet, kumbaga, how significant yung impact nito sa kanyang re-election bid. Lalo, in-out yung ni mismong Senate President eh. Yung tingin na marami, obvious naman eh, na ginagamit to for re-election. Nilagay pa niya sa isang statement. Diba? Talagang kinatay ng Senate President. Huwag mong gamitin. Huwag mong gamitin ang Senado para sa iyong mga ambisyon. Talagang kiniskis sa mukha eh. No? Kung ba iniisip ng marami, ito nga, ilalagay ko nga for everyone to see. Naka-record na. Kiniskis sa mukha eh. Oh. Nakaka-relate ako dahil laging ginagawa sa akin ng host yun eh. Yung Kanina, kiniskis ginawa ni... kaunti mong pagkakamali. Yung kakaunti mong pagkakamali, pinapalaki, tapos ikikiskis sa mukha mo. Hanggang matapos yung episode. No? Ganon. So, Hanggang sa susunod. ibig sabihin ba nakaka-empathize ka na rin kay Senator Amy? Dahil pareho kayo na pinagdaanan? Oo. Oo. Empathic na empathic. Yan. Antipathic o empathic yan eh. May pagkiling kay Senator Amy. Doon sa kaalaman ng iba, si Senator Amy, sa latest survey ng Pulse Asia, 100% ang awareness niya. Sabihin, kilala siya talaga. Pero yung boboto sa kanya, 27.6. Ayan. Mataas pa sa kanya si Rodante Marcoleta eh. Tsaka si Philip Salvador. Pati sa Okta. Di ba? Diba? Ang hinihintay ko na lang, yung pinakamahalagang survey, yung Publicus. Paano kung doon ay bababa rin siya, yun talagang tapos na. Yun na lang ang kulang. Yun ang final confirmation. Tama. Paano kung nag-number 1? Yan. Okay. Hindi ako magugulat kung biglang number 1. Pero nga, ikaw, Attorney Barry, anong tingin nyo when it comes to the impact of this sa kanya re-election bid? Yung the way overall she handled this, tapos itong huling mga binanggit pa ni Senator Cheese. Honestly, tingin ko wala nang impact dahil pagpabagsak ka na. Diba? Pagpabagsak ka na, yung gagawa ka pa para lalo kang bumagsak, hindi na impact ang tawag dun eh. Diba? Parang free fall eh. So tuloy lang. Tuloy yung free fall. At sa akin, perfect yung analogy ni St. Ronald eh. Diba? Namamangka sa lupa. Diba? Kasi nowhere siya eh. Diba? Dumidikit siya ng pili dito sa kampo ng Duterte, pero mukha namang ayaw siyang tanggapin. Diba? At nilalaglag pa siya publicly. Di ba? Hindi lang si Hanelet eh. Si Sal Panelo kaagad-agad nilaglag siya, di ba? So, di ba parang kung sino-sino na lang doon sa kampong 'yon, nilalaglag siya eh. Doon naman sa kampo na pinanggalingan niya, di ba? Kampo ng kanyang kapatid, dahil sa mga ginawa niya, tinanggal siya sa slate, di ba? Wala na yung ano. So, wala rin siya makukuhang suporta on that end. So, nasaan ka, di ba? Nasa ere, at ang nasa ere, diretso laglag, diretso bagsak. Di ba? Yun. Yan na nga. Yan ang nangyayari. So, at this point, ano pa ang move mo, di ba? Ginawa mo na to eh. Di ba? And mukhang walang naitulong. Ang sama pa nung ending. Di ba? Dahil para talagang, in effect, parang sinabong ka nung Senate President. Di ba? Publicly. Very publicly. Di ba? Yun yung after pinakawalan, yung tao na kinulong mo. Tapos pinagalitan ka pa. Diba? So ako, ano pang saan ka papupunta from here? Teka, ito, Senator Edu, Attorney Barry, si Senator, a few months ago, meron siyang bold declaration. Yan. Hindi yung bold na, bold declaration. Sabi niya, Bato will lose. Sa latest survey ng Pulse Asia, tied sa number 2, second to third places. Do you still stand by your prediction? You of little faith. Nakalaman yan naman. Wow, Panginoon. Sensya na po. Dalawa naman yung sinabi kong in-announce ko matatalo. So, si Amy tsaka si Bato. So, at least yung isa sigurado na. Yung isa may 50% batting average na, no? Ayaw mo ba nun? 50% batting average. Oo. Okay. Sige, sorry Gusto mo kasi perfecto eh. Pero kahit naman yun, no? Meron pang mahigit isang buwan
At saka sa dulo, mahalaga pa rin yung makinarya, no, dun sa mga walang makinarya. Kaya tingnan natin, no? Pero gagalaw pa naman ito, no? Pero ang ano lang dito, ang taas ni Bongo, kung nakakatulong talaga sa kanya itong issue, eh. Hindi, ako tingin ko, ano yan, reflective yan of yung pagkapanalo nila at yung efforts na binuo sila since March 11 sa social media. May lumabas na report recently sa Reuters na merong isang Israeli firm na inanalyze yung mga conversations about yung aresto ni ating Pangulong Duterte at yung patungkol sa election dito on social media. Ang kanilang conclusion, 1/3 ng mga accounts na nagtutulak ng narrative tungkol na kidnapping yon, illegal yung arrest, ay fake accounts. Di ba? On social media. So ang kanilang conclusion, deliberate ito. Hindi lang ito, ang ginamit nilang term dito, disinformation spike o kumbaga one-time, big-time na panluloko. Ito ay digital warfare. Yun yung kanilang sinabi. So, obviously, yung ganong planado, ganong ka-funded, ganong ka-organized na efforts, kita naman natin yan over the past month, yan ang dividendo. Di ba? Umangat yung mga ibang mga kandidato na nag-e-echo nung ganong klaseng posisyon na sinusuportahan nung ganitong klaseng influence operations on social media. Pero ang tanong, ngayong na-flag na yan, ngayong nakita, with more than a month to go, ano ang magiging response, di ba, ng kabila? Lalo na't ngayon, merong ongoing TRICOM hearings na yan naman ang pinupuntirya. So, ako tingnan natin kung ano mangyayari pa. Sabi nga kanina ni Tokayo, Ronnie Holmes, dahil nga doon sa nangyaring arrest, yung base nila nag-solidify. Ibig sabihin, yung below 50% na nagpapatuloy na nag-a-approve kay Digong at saka kay Sara, malaking bahagi nun ay napunta na sa mga kandidato ng mga Digong. Kumbaga dati ay hindi pinapansin yung Senado, ngayon, buhos ngayon sila doon. Nag-solidify. Ang tanong ay lalampas pa ba dyan? Or masusustain ba yan sa parating na buwan? So, depende rin yan kung ano yung magiging counter-narrative ng mga anti-Duterte. Yung administrasyon, yung mga pink, no, yung mga civil society, yung mga human rights groups, depende rin sa kanila na ano ba yung kanila, mag-i-scale up ba sila para banatan yung narrative na yan na pinipilit nitong Senate hearing na i-sustain, no? At yung mga mobilisasyon sa The Hague at saka sa ibang bahagi ng mundo ay pinipilit i-sustain. At yung sinasabi nga ni Barry na itong special operation sa social media, yan ba, dahil ngayon na-expose na, yan ba ay kaya pa rin i-sustain. So, depende na yan no? Dito sa pang-counter naman ng mga anti-Duterte. Na sabi nga natin ay minsan, clutching defeat from the jaws of victory. No? Ang baliktad. Pero yun nga, kung ikaw yung kandidato ng mga Duterte na nakikinabang dito sa issue ng ICC, talagang bubuhayin mo, di ba? You will milk the issue. Talagang sisikapin mo mapakinabangan at pananatiling buhay. In short, isi-CPR mo yung issue kung sa tingin mo hindi medyo namamatay na. Actually, parang hindi CPR dahil may pagkakahalintulad sa zombie. Paano? Talagang undead. Oh, living ako na yun. Talagang undead. Ganyan. Mas ganon. Mas ganon. Ang flip side lang nung ganong klaseng approach, siyempre obviously pipilitin nila dahil umangat Pero merong natural limit yan. Sabi mo nga kanina, in the same survey, 6 out of 10 ang sumusuporta na litisin siya sa ICC, di ba? Ibang survey yan, ibang survey. Ito yung dati, di ba? Oo. Okay. SWS, tama. 6 out of 10, di ba? So, ibig sabihin, meron ding natural limit di ba? Na, sige, pwede mo pang mapiga yung base na yan yung posisyon. Pero, nawawalan ka naman ng suporta doon sa mas malaking base na hindi ganun yung pagtingin, di ba? Diyan sa pangyayaring yan. So, yeah, pwede kang makakuha ng uptick from yung consolidation, pero nagseset ka rin ng sariling limitation on how far up you can go. Di ba? Given yung ganyang klaseng
position eh.